Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kapag sinabi natin na dapat nang i-trade si Steph Curry ay agad na iisipin ng mga fans ay nahihibang na kung sino man ang nakaisip nito. Subalit kung mag-iisip nga ang Warriors ng kanilang long-term future ay pwede nilang i-consider ang daan na ito. Tiyak na madaming makagalit, ganun pa man, ganun nga talaga ang business at kailangan mo talaga minsan sumugal. Halimbawa na lamang ang Boston Celtics, hindi marami ang natuwa nang i-trade nila ang franchise player noon Paul Pierce at Kevin Garnett patungo sa Brooklyn Nets. Subalit isa nga itong galaw na nakatingin na sa future at hanggang ngayon nga mga kaibigan ay nakikinabang ang Celtics sa trade na ginawa nila noon dahil sa pag-trade nila sa aging superstar sila ay nakakuha nga sila ng madaming draft picks at ilan na sa mga draft picks na ito ay si Jason Tatum at Jaylen Brown. Ngayon nga ang mga fans ng Celtics na nagalit sa management noon sa pag-trade kay Pierce at Garnett ay todo suporta na ulit dahil palagi na silang contenders dahil sa mga picks na nakuha nila sa pag-trade sa mga beloved stars sila noon. Kaya naman ang pag-trade kay Curry at Draymond ay isang galaw na tiyak na magiging controversial, subalit posibleng maging beneficial in the long run kapag nakapag-draft ka ng tama. Sa palagay nyo ba ay panahon na para mag-rebuild ang Warriors? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Nikola Jokic. Sa NBA ngayon ay napakalalim na nga ng talent level. Halos lahat ng teams ay may multiple all-star level players. Ganun pa man si Nikola Jokic nga ay naglalaro at a different level mga kaibigan. Ayon nga kay Shaquille O'Neal ay best big man in the league by far si Nikola Jokic. Ibig sabihin ay may malaking ang agwat mga kaibigan siya kumpara sa ibang big man. Mapa Anthony Davis, Karl Anthony Towns, Giannis Antetokounmpo o kung sino pa man yan. Si Giannis nga ay nagkakaroon ng MVP type of season ngayon, ngunit dahil kay Jokic ay na-overshadow ito. Sa last 4 games ng Denver Nuggets ay nagtala ng 4 na triple-double si Nikola Jokic at ni isang segundo ay hindi siya naglaro sa 4th quarter sa 4 games na ito. 4 na triple-double ang ginawa niya sa average playing time of less than 29 minutes per game. Ibang level nga ang nilalaro niya at isa itong level na bibihira nating makita o possibly first time natin makita sa history ng NBA. Masyado ngang madali para sa kanya ang basketball at ginagawa niya ito sa hindi selfish na paraan. Hindi nga siya ball dominant, subalit nagagawa niya pa din na mag-average ng 30 points, 13 rebounds and 10 assists per game. Nakukuha niya nga ang mga triple-double kahit na ang mga kakampi niya ay madami din ang assists na ginagawa. Sa ngayon nga, ang Denver Nuggets ay naipanalo na ang 7 sa kanilang huling 8 laro at 11 sa huling 14. Hindi man ganun kaporma o ka-appealing ang style of play ni Jokic sa mga fans, subalit kung nagsisimula ka pa lang nga na mag-basketball ay napakaganda niyang panoorin dahil dito ay matututo ka kung paano maglaro ng basketball ng tama, paano maglaro ng basketball na matutuwa sa iyo mga kakampi mo, at paano gumawa ng impact hindi lang sa pamamagitan ng paggawa ng puntos. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?